Kumusta mga ka-anime? Ngayon ay pag-uusapan natin ang isang manga anime. Ay bida na si Zangi ay namatay sa orihinal na timeline sa panahon ng isang biglaang ice apocalypse na ang temperatura na bumagsak ng 95% na nagdulot ng malawakang pagkayelo sa buong mundo. Dahil limitado na silang makalabas ay wala silang magawa kundi ubusin ang supply na meron sila. At dahil na din sa lamig sa paligid ay hindi na kayang mabuhay pa ng mga hayop o maging mga puno o halaman na nagdulot ng isang malawakang tagutom sa lahat. Ang bida ay masyadong mabait, handang tumulong sa lahat ng mga tao. Pero na-backstabbed siya at tinapos para sa kanyang mga gamit. Hindi lang dito nagtatapas mga ka-anime, dahil na din sa gutom at wala sa katinuan ng mga tao ay nagawa na nga siyang kainin. Pero nagkaroon siyang muli ng pagkakataon bago pa mangyari ang ice apocalypse, mga 1 hanggang 3 buwan bago ang ice apocalypse. Sa pagkakataong ito ka-anime ay nagkaroon siya ng isang kakayahan na karaniwang isang walang hanggang storage. Teka, ano to? Akala ko tinapos na ako ng mga walang kwentang kapitbahay ko. Teka, November 12 ngayon. 1 buwan bago ang malawakang pagkayelo sa buong mundo. Nabigyan ba talaga ako ulit ng isa pang pagkakataon? Sa December 2050 gamit ang Western calendar, may tatama na isang napakalakas na pagsabog na magdudulot sa buong mundo ng pagkayelo. Ang temperatura ay sobrang lamig at lahat ay magyeyelo na nagdulot ng unti-unting pagkaubos sa lahat ng tao. Nagawa kong makakuha ng sapat na pagkain mula sa pinagtatrabahuan ko dahil na din sa may maayos akong relasyon sa supervisor namin. Pero ang mga loko na yon, nilinglang nila ako. Kinuha nila ang mga pagkain ko at sa huli, pinutol pa nila ang parte ng katawan ko. Pero ang priority ngayon, kailangan kong makakuha ng sapat na pagkain para makasurvive ako sa ice apocalypse at makaganti ako sa mga magloloko na yon. Kailangan kong maghanda ng sapat na pagkain at mga mapaglilibangan, kasama na rito ang mga gagamitin kong pangproteksyon. Teka, ano yun? May kung ano ang lumabas sa mga mata ko. Isa itong kakayahan na kayang mag-imbak ng napakarami. Isa itong magandang pagkakataon kung makukuha ko ang lahat ng supplies mula sa supervisor ko mula sa South China warehouse ng Walmart supermarket, hindi na ako mag-aalala sa kakainin ko. Kailangan kong magmadali. 1 buwan na lang magkaka-ice apocalypse na. Kailangan kong makain ang lahat ng masasarap na pagkain dahil kung hindi, baka hindi ko na ito matikman sa mga susunod pa. At ito nga mga ka-anime, ang ginawa ni Zangi, ang kainin ng mga masasarap na pagkain at wala na siyang pakialam kung gaano pa ito kamahal. Naiisip niya na sa darating na ice apocalypse, ang mga tao ay magmamakaawa na makakain ng 1 cup ng doodle at hindi na madali pang makakain ng mangganito. Habang sa kabilang panel mga ka-anime, ay napansin nga nila na palabas si Zhang Yi sa isang mamahaling kainan. Dahil dito ay naisip nila na isang pagpapalaa kay Yu Qiang na may nagkakagusto sa kanya na mukhang anak ng mayaman. Naisip din niya na kakaiba siya nung mga nakaraan, pero ngayon ay nahuli nga nila siya mga ka-anime na galing isang mamahaling kainan at inaalok pa siya para maging isang VIP. Pero nagkunwari sila na hindi nila siya nakita na galing sa restaurant, kundi binati niya si Zhang Yi at ayon pa sa kanya na isa lamang itong pagkakataon na magkita sila. Sila na naman, nagkukunwaring napakabait at maamo. Pero isa lamang siyang walang silbi na ang gusto lang ay gawing soup ang mga ribs ko. Biglang ipinakita ni Zhang Yi ang kanyang VIP card at ayon pa nga sa kanya na pupunta sa supermarket upang mamili. Hindi ko kayo hahayaang matapos ng ganun lang kadali. Gagamitin ko kayo para makakuha ng mga supplies at makakuha ng mga magtatrabaho ng libre sa akin. Nang kunwari nga mga ka-anime ang mga babae na isa itong pagkakataon dahil sa supermarket din ang punta nila dahil may mga bibilhin din sila. At ayon pa nga sa kanila na handa nila siyang tulungan sa mga dalahin nito dahil magkakapitbahay lang sila mga ka-anime. Tinanong nga nila si Zhang Yi kung bakit siya namimili ng napakarami at kung may itinatago ba sila sa kanila.
Pero para sa mga babae, kung pupunta siya sa isang camping, ang mga ganitong uri ng pagkain ay hindi gusto ng mga mayayamang bata. Alam mo ba na may mga pangyayari na hindi natin inaasahan? Halimbawa, isang araw nagkaroon ng isang apocalypse. Pero para kay Yukyang at sa kasama nito na napaka-imposible ito. At ayon pa nga sa kanila na tinulungan nila siya kaya dapat na ilibre niya silang ng dinner. Sobrang busy ako ngayon. Wala pa akong oras. Ililibre ko kayo sa susunod na buwan.